Hello everyone, this is Lost Furukawa and welcome back again to another Cebu vlog. And for today's vlog guys ay vlog natin, ito pinagtuloyan natin sa Cebu. So ano nga ba yung ginawa natin sa nakaraang past 5 hours dito sa Cebu City? So ako guys ay nakatulog lang dito sa kanilang hostel. And grabe, sobrang sarap sa feeling. Kasi guys, solong-solo ko yung kwarto kahit bunk bed yung narentahan ko. And also guys, alam nyo ba na ang presyo nitong hotel na to ay napakamura lang. So mamaya sasabihin natin sa video na to. So by the way guys, bago pa lang lahat, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So guys, eto, nandito ako ngayon sa kanilang lobby. And guys, dito nagsistay yung kanilang mga guests and mga visitors kung sakaling gusto lang tumambay and also nag-aantay sa kanilang check-in time. So by the way guys, ang check-in time dito is 2 PM onwards pa. Pero ako nag-early check-in, so may additional fee lang kasi kailangan natin makatulog talaga dito sa Cebu City para may energy tayo to go on work later and also to do vlogs din. So dito guys, pagkapasok nyo ng gate, bubungad sa inyo itong kanilang visitor or anong tawag dito guys, parang lounge, yan ba yung tawag dyan? So ito, meron silang mga garden dito, yan, mini garden nila, mga halahalaman, and meron din silang water dito guys and electric fan kung sakaling gusto nyo magpahinga muna saglit bago kayo mag check out or check in. So meron silang water, yan, which is good kasi sa mga visitors na nauuhaw kapag pupunta and also lalabas sa hostel na ito. So dito guys, yung kanilang lobby area or yung kanilang tawag dito, yan, ito yung kanilang reception area pala. Christmas feels. Yan na, may Christmas tree design sila dito guys. So lalabas na tayo kaagad guys kasi puro mga staff din yun nandito. Yan, pero maganda yung kanilang interior, di ba? Ayan. So yan si Kuyang receptionist. Hello po. Sa vlog ko, nagba-vlog po kasi ako. So okay na okay si Kuyang receptionist for me kasi napaka-welcoming niya kahit also sa mga foreigners na nandito. Nakakatuwa kasi guys, hindi lang pala mga locals ang nagsistay dito kundi mga foreigners din. Actually, ayan, buti na lang si Kuya ay magaling mag-English din. So na pamalas niya yung galing sa English kanina and natutuwa ako kasi kahit papaano nakakasundo niya yung mga foreigners din. So ngayon papasok na tayo sa kanilang hallway para sa mga rooms. So ito yung unang bubungad sa inyo, yung kanilang hallway. And ito na yung mga rooms guys, nasa gilid na mismo. Ayan. Tignan nyo guys, oh. Oh, di ba? Nature feels, napakagandang surroundings guys, oh. Grabe. Talagang may mini garden sila dito guys. Talagang marerelax and unwind kayo dito kung sakaling dito kayo magstay sa kanilang hostel. By the way guys, ang name pala ng hotel na to ay Halfway Hostel. So guys, searchable naman siya sa booking.com. Actually guys, na-search ko lang talaga siya sa booking.com. And also napansin ko na ang cheap ng price niya. So talagang napabook ako kaagad kasi syempre nakakahiya naman sa Holly's Coffee kung sakali magstay tayo doon ng more than 5 hours, di ba? So naghanap na kaagad ako ng hostel na mapagtutuloyan kahit guys bunk bed lang kasi sanay naman tayo dyan sa mga bunk bed na yan sa Singapore, sa Malaysia, yan, nasanay na tayo sa mga capsule and bunk beds na yan. Actually worth it din talaga tong mga bunk beds and also capsule hotel kasi gawa guys ng, di ba, kapag nagta-travel kayo sa isang lugar, may itinerary kayo na palaging pinupuntahan and also hindi naman kayo palaging nagsistay sa loob ng hotel, di ba? So okay na siya for me itong mga bunk beds and capsule room para lang maiwan itong mga gamit niya dito kasi palagi naman tayo wala. So nagbabayad lang tayo just to sleep at night, di ba? So pagpapahinga rin between the itinerary, pwede kayo mag-smoke din dito. Meron silang smoking, anong tawag dyan? Yung parang pangtanggal ng smoke, kita nyo ba? Yan, meron silang ganito guys. Nakalimutan ko yung tawag. Sobrang presko dito guys. Nakaka-relax talaga yung feeling. Ayan no. Hanggang dito guys, meron silang mga upuan. Ayan. So dito guys, yung aming room. Yan, dito. Papasok. So itutour ko na kayo sa aming room guys. Actually ako lang talaga mag-isa dito sa room na to. Pero dahil marami nga pwede magstay dito, kaya ginamit na natin yung amin para, syempre di ba? Marami kayo magstay din kung sakaling gusto niyo mag-book dito sa hostel. Ayan, di ba? Ganun lang siya kaliit guys. Di ba? Ilang tao ba yung pwede dito? 1,
2, 3, 4, 5, 6. So 6 persons yung pwede na magstay dito. Ayan, ganyan lang siya kaliit. And also naka-aircon ito. And okay na okay ang kanilang aircon guys. Napakalamig nung natutulog ako kanina. Ayan. Dito tayo guys sa taas. Ayan yung bag natin. And also meron din sila ditong kumot and towel. And itong unan syempre. Ayan, ganyan lang kaliit yung tutulugan natin. Tapos guys, syempre sasara lang yung kortina kapag matutulog kayo. Turuan ko kayo. Ganyan lang siya. 'Di ba? Ayan, may laps kasi dito guys. So dapat dalawa niyo siya isasara. O 'di ba? Hindi na masyadong kita. Ayan, habang natutulog ka. Actually, tulugan lang talaga itong bunk beds guys. Tapos guys, itong maleta ko dyan lang nakalagay kasi wala naman akong kasama dito. Pero kapag sakali may mga kasama kayo dito, pwede kayo magpaiwan doon sa lobby ng inyong mga maleta para ilalak lang nila doon yung inyong maleta in case na alis kayo or also magstay kayo na napakatagal dito sa hostel and iiwan nyo lang yung maleta nyo dyan. So pwedeng pwede guys doon sa kanilang lobby na ipaiwan nyo lang sa receptionist. Kausapin nyo lang yung receptionist guys na magpapaiwan kayo ng inyong maleta doon para ma-secure nila yung maleta nyo. So lalabas na tayo guys ng ating room kasi medyo madilim. Ayan. Baka hindi nyo ako makita habang nag-vlog ako. So tutor ko na rin kayo sa kanilang CR and shower rooms. Ayan, unting lakad lang guys, makikita nyo na ang kanilang shower room and also toilet for men. Ayan, buksan natin yung ilaw para makita nyo. Ayan, ganyan lang siya kaliit guys. Dito rin sa kabila, ganun din. Ayan, meron sila ditong moisturizer and also body wash. Ayan, ito na yung shower nila mismo guys. Ayan, kita nyo ba? Ayan. So next dito sa kanilang female area. Mamaya, wait. Patayin muna natin yung kanilang mga ilaw. Ayan. So ito yung kanilang wash area guys. Ayan, may tatlong faucet. And also may hand sanitizer din sila doon. And ito yung kanilang toilet for both men and women. Yan o, medyo malaki guys. Ang linis niya no. So yung design dito guys sa kanilang female area is color pink lang. Yun lang yung pinagkaiba. And halos same lang din. Meron din moisturizer tsaka body wash. So hindi na tayo papasok dyan guys, nakakahiya kasi. Pero ganun lang din yung kanilang shower room and toilet. So dito may tissue. So nandito na tayo ngayon sa kanilang garden area and visitors area. So ayan. Dito pwede magtambay-tambay yung mga guests and napakita ko nga sa mga clips din kanina. So by the way guys, hello po. So may mga nagawa kasi guys ng aircon. So ina-maintenance hata nila yung mga nasirang aircon. So nakakatawa kasi kahit paano, 'di ba, naayos ka agad yung mga sirang aircon yung sakaling karoon problem. And also ilaw din. Yan yung mga inaayos nila kuya kanina. So napansin ko lang. So by the way guys, pag-usapan na natin ang impression natin sa ating hostel. And guys, bago pala ang lahat, bago yung budget, alam ko inaabangan nyo yan. Syempre impression muna, review. Ayan, kailangan nyo yan guys. So yun, actually namangha talaga ako nung una kasi diba, for a cheap price, merong magandang area just to unwind and relax. And also guys, yung kanilang room, okay na rin for me kasi nga knowing bunk bed naman. Sanay na ako sa mga bunk bed guys, lalo na if solo traveler kayo dito sa Cebu. 'Di ba? Mare-recommend ko talaga itong halfway hostel. Dapat magpa-reserve na rin kayo kaagad ng maaga, siguro mga week before lang, before your flight here in Cebu. Para siguro malaman nyo rin kung sakali may slot pa dito sa hostel. Kasi ngayon guys ay holiday dito sa Philippines and also wala ganong katao rin dito sa hostel na ito or baka hindi lang siya masyado kilala pa. So ito, kaya ako vlog guys para ma-promote pa rin itong hostel na ito. So guys, sayang naman kasi kung hindi ko ma-promote sa inyo sa napakamurang halaga and napakaganda na hostel, 'di ba? So napakaraming hostel guys na nakaka-disappoint din. So syempre ako traveler, alam ko na yung mga hostel na hindi kaaya-ayang tingnan and also yung mga hostel na magaganda talaga. So guys, sa Singapore guys, hindi ko talaga siya bilinag guys kasi hindi ko nagustuhan talaga yung hostel na yan. Oo, good siya guys, tulugan lang pero hindi ko talaga gusto. So kayo na lang bahala mag-review sa Beach Sports Hotel na yun. And hindi ko talaga siya nagustuhan for me. Kasi parang yung cleanliness ng hostel na yun ay hindi pasok. Kasi guys, grabe. As in, yung laundry area, ang gulo, yung banyo, hindi ganun kalinis. And also yung hallway nila,
Ang nagustuhan ko lang sa kanila guys, yung visitors area nila dun sa hostel na tinurayan natin sa Singapore. So, ayun. Kayo na bahala humusga dun sa Beach Sports Hostel na yan. Pero dito guys, focus na tayo sa ating halfway hostel dito sa Cebu. So, I'm really glad na na-experience itong hostel na ito kahit bunk bed lang. Ayun guys, bunk bed ha, tandaan nyo yan. So, bunk bed lang siya. Okay, mag-expect na may sariling room kayo unless magbubook kayo ng sariling room dito kasi for sure, meron din sila mga private rooms dito na good for family din. So, try nyo lang guys, i-search sa booking.com. Wala silang hotel sleepers. So, di ba kalimitan naman sa mga hostel and sa hotel, meron mga sleepers. So, yun lang yung wala sa kanila. Pero goods na rin kasi kahit pa paano medyo malinis naman yung nilalakaran natin dito. So, pwede naman kayo maghugas lang sa shower room before kayo pumasok sa inyong mga kwarto. So, yun lang kasi wala daw sila extra na hotel sleepers. Pero marami naman guys nagme-maintenance dito sa hostel na ito. Ay, nakakatawa kasi malinis talaga yung hostel na ito. So ano pa? Mga napansin ko dito guys sa hostel. I think pasok na talaga siya sa standard ko guys kasi okay na okay talaga siya for me kasi nakatulog ako na maayos kanina. So sinara ko lang yung mga cortina and also safe din naman kasi napakarami din ng staff dito na nagbabantay talaga sa mga rooms din. Yun lang guys, yung ating impression sa ating hostel dito sa Cebu City. Actually guys, ito palang hostel na ito ay napakalapit lang sa Cebu City Airport. So nakakatawa kasi ang binayaran lang natin sa Grab kanina is almost 100 pesos. 'Di ba? To think of it na si Grab ay medyo may kamahalan. So ibig sabihin napakalapit lang talaga nito. So ang pangalan ulit ng hostel na ito, Halfway House Hostel. Dito lang siya malapit sa Cebu Mactan Airport. So guys, by the way, yung price pala na nabili ko per night is 350 pesos lang. So ilalagay ko dyan sa screen guys, yung ating booking dyan. Para makita nyo rin kung magkano nga ba na book. And also guys, by the way, may additional fee tayo na binayaran kasi nag-early check-in tayo kasi kailangan natin makatulog dito sa Cebu City before tayo mag-work later. So ang binayaran lang naman natin is almost 200 pesos. So suma total, mga 600 pesos lang ang binayaran ko dito. So, yun, di ba? For 600 pesos, may experience na yung napakagandang hostel na ito. And napakalinis din talaga. So, recommended ko talaga itong hostel na ito para sa mga Cebu travelers, lalo sa mga solo travelers dito sa Cebu City. So, pwede rin pang family, guys. Ayan o, may mga private room sila dito sa harap ko. Kayo na bahala mag-check sa kanilang social media and contact pages dito sa Halfway House Hostel sa Cebu City. So, that's it guys for the hostel review. And sana ay marami kayo natutunan and nalaman sa hostel review na ito. So, kung nagustuhan nyo itong hostel review na ito, don't forget to follow me on Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated guys sa mga bagong uploads ko. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start another Cebu vlog again in the next one. Bye!